tamang tapunan at pagkatapos ay pakiayos at pagkakasunod-sunod ng ating utak. Ayan, bago tayo maupo. Rose Ann, maaari ba ang paunahan ng ating panalangin? Classmate, are you ready to pray? Yes, we are. Amen. Ayan. Salamat sa napakaganda mong panalangin, Rose Ann. Magandaan na kayo maupo. Ngayon naman, nandako tayo sa mga dumalo at umiban sa klase. Base sa ating routinary board, tatawagin ko ang mga leader kung saan ay papalakpak kayo ng tatlong palakpak kapag kayo ay kumpleto. At kapag may umiban naman, ay papalakpak lamang kayo ng dalawang palakpak. Naunawaan ba mga bata? Opo! Ayan, kung naunawaan, pumalakpak na sa kanan. Pumalakpak sa kaliwa. Ayan, Zay. Ayan. Karen. Annie Marie, Rose Ann, at Jovelyn. Ayan, nagdadala ko dahil kayong lahat ay narito sa ating klase. Ngayon naman ay balikan natin kung anong ating mga alitutunin sa loob ng ating silid-aralan. Maaari bang pakibasa ng malakas at sabay-sabay ang ating mga alitutunin? Wala inayabang may nagsasalita sa harap at lakas lamang ang kanang kamay kung magtatanong kay teacher o inayos sabihin. Ayan, naunawaan ba ang ating mga alitutunin sa silid-aralan? Opo! Ayan, kung naunawaan, tumadyak na ng 10 padyak. Ayan, mahusay. Ngayon naman ay balikan natin ang ating mga tinalakay na karaang araw. Pero bago yan, meron akong inihandang gawain para malaman ko kung naunawaan ba ang ating pinag-aralan na karaang araw. Ayan, narito ang ating panuto. Pakibasa mo ng malakas at sabay-sabay ang ating panuto. Tukuyin o anong mga uri ng kasura na pinakita sa larawan. Ayan, para sa unang larawan. Ano kaya pinapakita sa unang larawan? Teacher. Ayan, magaling ang pinapakita sa unang larawan ay damit pantulog. At para naman sa ikalawang larawan, Damit pambahay. ayan, magaling ang pinapakita sa pangalawang larawan ay damit pambahay. At para naman sa ikatlong larawan, Damit panglaro. ayan, magaling ang pinapakita sa pangatlong larawan ay damit panlaro. At sa pang-apat naman ay Damit pangsasalan. At ang panghuling larawan naman ay Damit panlakad. Ayan, natutuwa ko dahil gusto niyong naunuman ang ating tinalakay na karaan patungkol sa iba't ibang uri ng kasuotan. Ngayon naman, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay meron munang papagawa si teacher. Narito ang ating unang gawain, pinamagatan ng ano ang meron siya na wala ako. Basahin nga ang panuto na malakas at sabay-sabay. Tukuyin ang mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa pagdadala at pagdidinala. Ilagay sa modelo babae ang sa tingin mo na mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa pagdadala na makikita sa babae at sa modelo lalaki naman ang pagbabagong pisikal na nagaganap sa pagdadala. Ayan, naunawaan ba ang inyong binasang panuto, mga bata? Opo! Ayan, meron ditong inihandang mga modelo si teacher. Meron siyang modelong babae at modelong lalaki. Ayan, tapos na ba mga bata? Opo! Ayan, magaling at ang lahat ng inyong mga sinagot ay tama na nagpapakita ng mga pagbabagong pisikal sa babae at pagbabagong pisikal naman sa lalaki. Ayan, nagagalak ako dahil naunawaan ninyo ang ating bagong aralin. Ngayon naman, ano sa palagay ninyo base sa ating gawain na unang gawain? Ano sa palagay ninyo ang ating bagong pag-aaralan ngayon? Yes, Annie Marie? Ang mga pagbabagong pisikal sa pagdadala at pagbibigay ng atensyon. Ayan, magaling bigyan ninyo si Annie Marie ng 10 padyak. Ayan, ang ating bagong pag-aaralan ngayon ay patungkol sa Saglit lang mga bata.
Ayan ang ating pag-aaralan ngayon ng mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ngunit bago yan, narito ang ating mga layunin sa pagtatapos ng ating aralin. Ayan, makibasa man ng malakas at sabay-sabay ang ating mga layunin. Natutukoy ang mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa pagdadalaga at pagbibinata. Naipapaliwanag ang mga iba't ibang pagbabagong pisikal sa pagdadalaga at pagbibinata. Nailalarawan ang mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa pagdadalaga at pagbibinata. Ayan, naunawaan ba ang ating mga layunin, mga bata? Opo. Ayan, ngayon naman ay ating pag-aralan ang matungkol sa mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa pagbibinata at pagdadalaga. Ngunit bago yan, merong mga talasalitaan na inihanda si teacher. Yan, itong mga talasalitaan ay ating tatalakay sa ating bagong aralin. Yan, sa panahon daw ng pagdadalaga at pagbibinata ay nagmumula sa gulang na 10 hanggang 6 na taong gulang. Ang pagbabago sa katawan ay normal sa isang batang nagdadalaga at nagbibinata sa panahon ng puberty stage. Ano nga ang tinatawag natin puberty stage? Basta sa ating talasalitaan? Ito ay isang nagdadalaga at pagbibinata sa gulang na 10 hanggang 6. Yan, magaling. Pag sinabi natin puberty stage, ito ay ang yugto sa buhay ng isang tao kung saan ang kaniyang pangangatawan, emosyon at pag-iisip ay malawak at umuunlad upang maging ganap na binata o babae. Ang mga pagbabago ay dahilan ng paglaki ng katawan at pag-unlad ng pag-iisip ng isang batang nagdadalaga at nagbibinata. Habang ikaw ay lumalaki, maraming haharaping pagbabagong pisikal, emosyonal at mental. Sa mga kababaihan, nagkakaroon sila ng regla o menstruation. Ano nga sa talasalitaan ang tinatawag na buha ng daloy o menstruation? Nagmumula ang dugo sa matres ng isang babae na may gulang mula siya hanggang 16 taong gulang. Ayan, ang pagtutuli naman ay sinasagawa sa lalaki sa gulang na 10 hanggang ika-4. Ito ay isang simpleng operasyon kung saan inaalis ng sobrang balat o nagbabalot sa tunod at naiwasan ang infeksyon. Ayan, ngayon ay tatawag ako ng isa sa mga halimbawa ng mayroong pagbabagong pisikal na nagaganap sa pagdadalaga. Ayan, Rose, maaari ka bang pumunta sa harapan? Ayan, ano napapansin niyo kay Rose Ann? May pagbabago bang pisikal na nagaganap sa kanya? Ilang taon ka na nga, Rose Ann? Ay, 9. Pwede mutin siya. Ayan, si Rose Ann ay ika-4 na gulang. Ano napapansin niyo kay Rose Ann? May Ayan, lumalaki ang kanyang. Ayan, tinatawag na paglapad ng balikat at pagtitid ng balakang. Ayan, Rose Ann, maaari ka na maupo. Ayan, sa mga pagbabagong pisikal naman sa babae, ito yung mga pagbabagong pisikal na ating makikita sa kanila. Una ay bahagyang paglaki ng dibdib, paglapad ng balikat at pagtitid ng balakang. Ayan, kapag nagkakaroon sila ng buwan ng daloy o menstruation. Sino natin sa inyo mayroong buwan ng daloy o menstruation? Taas na ng kamay. Ayan. Kapag kayo ay nagkaroon na ng menstruation, kayo ay magkakaroon na makinis at malambot na kutis. Pagkatapos ay pag-iiba ng kilos tulad ng pagiging palaayos sa sarili, palaayos sa buhok. Tapos naman ay magkakaroon kayo ng balahibo sa kiling-kili at sa masisilang bahagi ng katawan. Ayan, para naman sa mga pagbabagong pisikal sa lalaki ay sumataas sila mula hanggang
7 hanggang ika-2 sentimetro. Tapos mabilis ang pagtaas at pagbigat ng timbang nila sa gulang na ika-4 hanggang ika-9 na taon. Tapos mabilis nila pag-unlad ng halamnan na nagbibigay ng kakayahan sa paggawa ng mabigat na gawain. Meron ba kayo ditong mga kuya? Oo. Yan, magaling. Tapos unti-unti rin lumalaki at nagbabago na ang kanilang mga kasariang panlalaki. Nagkakaroon din sila ng tagiyawat o pinutubuan ng buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng sa kilikili, ay at sa dindi. Ayan, nagkakaroon din sila na tinatawag nating bigote. Magaling. Nagkakaroon din sila ng Adam's apple. Ano nga sa Adam's apple natin ang meaning ng Adam's apple o gulong-gulungan? Matatatawan sa pinakalabayin yung mga lalagyan na nagiging sa linya ng magbabago ng paglaki ng kanilang boses sa kanilang buhay. Ayan, magaling. At sa panghuling mga pisikal na nagaganap naman sa lalaki, ay lumalaki ng bahag ang dibdib nila at lumalapat ang balikat, kumikitid ang balakang kabaliktaran ng pagbabagong pisikal sa babae. Ngayon naman mga bata, may mga katanungan ba kayo sa ating bagong aralin? Wala po. Ayan, kung wala na ay mayroong bagong gawain handa si teacher. Ito ang pangalawang gawain sa babae o sa lalaki. Pakibasa nga ng ang panuto ng malakas at sabay-sabay. Sa bawat mga ay bubuo ng isang linya, magkaroon ng kaligsahan sa pagbuo ng linya at may mga papasahin ang puro ng mga impormasyon patungkol sa mga kababang pisikal sa pagdadala at pagbibinata. Alamin kung ito ay sa modelong babae o sa modelong lalaki sa pamamagitan ng paunang paglinya sa harap ng modelong inihanda ng puro at magkatapos ng paliwanag kung kalawang ito ay nakakapatungkol sa pagbabang pisikal sa pagdadala at pagbibinata. Ayan, naunawaan ba ang panuto mga bata? Oo! Ayan, ngayon ay maninihan si teacher dito na modelong lalaki at modelong babae. Ang gagawin nyo lamang ay luminya kayo kapag ginamit ni teacher ang information patungkol sa pagbabagong pisikal na nagaganap sa babae o sa lalaki. Kapag pagbabagong pisikal, luminya kayo sa modelong babae at mga pagbabagong pisikal naman sa lalaki ay luminya kayo sa lalaki. Ayan, papangkatin ko kayo base sa ating routinary board. Ito ang unang pangkat, ito ang pangalawang pangkat. Naunawaan ba mga bata? Oo! Ayan, magaling dahil natapos ninyo na maayos ang ating pangalawang gawain. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili na maraming salamat. Ngayon naman bata, tatako tayo sa tatlong gawain. Ang ikatlong gawain natin ay pinamagatang iguhit mo ako. Narito ang ating panuto. Pakibasa nga ulit ng malakas at sabay-sabay. Sa isang malaking drawing book na inihanda ng puro ay ilarawan ng mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa pagdadalaga at pagbibinata sa pamamagitan ng pagguhit nito. Ayan, naunawaan ba ating mga panuto mga bata? Oo! Ayan, magaling dahil narito natin yung mga ginawa. Ay, nagagalak ako dahil napakaganda ng inyong mga iginuhit. Ano sa tingin ninyo ang ginuhit ng unang grupo? Babae! Ayan, ito ay nakikita sa mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa babae. Ano mapapansin ninyo? Chairman, may dalawa ko yung malaki pa yung Ayan, nagkakaroon siya ng paglaki ng dibdib. Ano siya? lapad ng balaka. Ayan! Magaling, palakpakan ninyo si Danica at saka si Rose. Ano naman sa ikalawang pangkat na kanilang iginuhit? Ano sa tingin ninyo ang kanilang iginuhit? Lalaki. Ayan, magaling. Ito yung mga pagbabagong pisikal talaga na nakikita natin sa karaniwan sa mga lalaki. Anong mga papansin ninyo? Malaki ang Ayan, magaling Regine. Bigyan niyo palakpak si Regine. Ngayon naman ay para sa inyong mga ginawa, palakpakan ninyo ng maraming mga Ngayon naman ay dadako tayo sa inyong pangkatang gawain base sa ating routinary board. Ito ang mga ang inyong mga pangalan ng bawat pangkat. Ayan, maaari na kayong pumunta sa inyong mga kagrupo. Ayan, ang inyong gagawin ay dula-dulaan para sa ating ika-4 na gawain. Narito ang panuto, pakibasa nga ng malakas at sabay-sabay. Magsasagawa ng isang dula-dulaan kung saan ipinapakita ang pagtagag ng maluwag sa kalooban ng mga naranasan ng pagbabang pisikal na nagaganap sa pagdadalaga at pagbibinata.
Ayan, naunawaan ba ninyo ang ating paluto? Oo. Ayan, ang gagawin nyo ay gagawa kayo ng isang bulat-bulaan na kung saan ay nagpapakita ng pagtanggap ng maluwag sa kalooban sa mga nararanasan na pagbabawang pisikal na nagaganap sa pagdadalaga at pagdirinyata. Ngunit bago yan, narito ang ating pamantayan. Meron tayong criteria para sa kooperasyon. Meron tayong kooperasyon sa grupo, maayos na daloy ng pagsasubla, tatapos sa takdang oras, pangkalahatang presentasyon at kabuuang puntos na 20. Pero bago yan, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sa paghahanda at 3 minuto para tapusin na iyong presentasyon. Naunawaan ba mga bata? Oo. Ayan, maaari na kayo pumunta sa inyong mga grupo. Ayan, magaling at natapos na ninyo ang inyong presentasyon. Nagagalak ko dahil ang lahat sa inyo ay nakakuha ng malaking puntos. Palakpakan na ninyo inyong mga sarili. Ayan. Ngayon naman ay makatanggap ang bawat grupo ng certificate na galing kay teacher at papremyo. Ayan. Para naman sa ating huling gawain, mga bata, meron tayong pamagat na ating huling gawain ay mga napapansin sa aking sarili. Narito ang ating panuto. Pakibasa ka ng malakas at sabay-sabay. Ilabas ang sulat ng papel at isulat sa talaan ng mga pagbabagong napapansin mo sa iyong sarili sa panahon ng pagdadalawang nilalata. Ayan, ngayon ay labas niya yung mga sulat ng papel at magkakaroon tayo ng panghuling gawain. Isusulat nyo lamang kapag kayo ay babae para sa pagbabagong pisikal na nagaganap sa babae. Kapag ka naman ay lalaki, isulat nyo yung mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa lalaki. Tapos na ba mga bata? Opo. Ayan, mahusay at lahat kayo ay nakakuha naman ng malaking puntos para sa ating kahuling gawain. Ngayon naman mga bata, may mga katanungan pa ba kayo sa ating aralin ngayong araw? Wala na po. Ayan, kung wala na ay pumalakpak ka sa kanan, pumalakpak sa kaliwa, at pumadyak ng 3 padyak. Ayan, mahusay at kayo nga ay mayroong natutunan sa ating aralin ngayon. Ngunit bago yan, kung wala na kayong katanungan ay may katanungan si teacher. Narito ang ating mga katanungan. Ano sa tingin niyo ang mga pagbabagong nagaganap sa pagdadalaga? Maaari ba magbigay ng 2 halimbawa? Teacher. Yes, Ali Marie? Paglaki ng dibdib, teacher, tsaka limit. Ayan, magaling bigyan nyo nga ng 3 palakpak si Ali Marie. Ayan, para naman sa ating ikalawang katanungan. Ano-ano mga pagbabagong nagaganap sa pagbibinata? Maaari bang magbigay ng 2? Yes, Karen? Ano, teacher, pagkakaroon ko ng aral sa workshop kayo sa dibdib. Ayan, magaling Karen. Bigyan si Karen ng 5 palakpak. At para naman sa uling katanungan, ano ang tawag sa isang yugto ng buhay na isang nagdadalaga at nagbibinata sa gulang na 10 hanggang 6? Yes, Mariette? Teacher, poverty stage po. Ayan, magaling Mariette. Bigyan ninyo ng 3 padyak si Mariette. 3 padyak mga bata. Ayan, magaling para naman sa ating huling gagawin. Magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Narito ang panuto, babasahin na lang ni teacher. Ang ating panuto ay basahin ng mabuti at isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Ang ating pagsusulit ay hanggang ika-10 numero. Ayan. Tapos na ba mga bata? Oo. Ayan, magaling. At tapos ninyo ang inyong pagsusulit na maayos. Para naman sa inyong mga panghuling gawain, ito yung ating takdang aralin. Pakibasa nga ng malakas sabay-sabay ang ating panuto. Buhay sa takdaan na ginagawa mo sa araw-araw upang inulimay sa sarili sa panahon ng pagdadalaga at nilalata. Ayan, nakita nyo na ba sa inyong mga notebook ang inyong takdang aralin, mga bata? Oo. Ayan, mahusay. Dahil dyan nagtatapos ang ating bagong aralin sa araw na ito. Maaari bang tumayang lahat? Paalam mga bata? Paalam din po.